Hello everyone, I am Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Blessed be the name of Jesus Christ. To God be glory because His mercy endureth forever. Ito piling Christ Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, ating pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Sa bawat araw tayo po ay ginagabayan ng Panginoon. Nang sa lahat ng ating mga viewers, maabot po na ating signal, lahat ng mga internet around the world, na may ang kapayapaan at habag ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, sa bawat araw, ito po yung nagawa po natin para po na atin maparating ang salita ng Diyos sa bawat araw tungkol po ng kaligtasan na ating inaasahan. Ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak ang tao, na isang Panginoon, lahat ng tao ay magkamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamumuhay. Yan pinakasulat sa 2 Peter in chapter 3 verse 9 na ang Panginoon hindi po siya nagpabaya ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. Subalit ang Panginoon ay nagpakumbaba hanggang sa mga araw na ito. Ayon ng Panginoon na may isang mapahamak, kundi lahat sana ay magkamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. Mga kapatid, ito po ating ginagawa sa bawat araw lubin ng Panginoon. Mayroon tayong mga video, live streaming dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, upang na maparating natin ang mensahe ng Diyos. Kahit po ano ating mga pagkukulang sa Panginoon, subalit ang Panginoon ay patuloy din na nagbigay po sa atin ng pagkataon upang tayo magkaisa sa kanyang kalahatian. Ang Biblia, mga kapatid, alam po natin na dito po sa pangalan niya ay nagkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Now, kahit ano pa ang ating nakamtan, karunungan, kung kakayahan dito sa limutan, hindi po mapatawad ang ating kasalanan. Subalit, mga kapatid, kung tanggapin natin ang pangalan na ito po yung nagpapatawad sa ating mga kasalanan, ayon po sa sinulat po ng mga apostol sa Gawa, Kabanata 2, talata 38. Na ito po sinabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin natin ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Ito, mga kapatid, dahil po salita ng Diyos ay niwala po tayo. So ako po, naging lingkod ako ng Panginoon na tinanggap ko ang pangalan na ito is September 30, 2003. Ang pangalan nito po ay tinatanggap ko po ayon po sa aking pananampalataya sa aral po na galing po sa Biblia. Kaya pinapasalamatan ko ang Diyos na din sana sa mga lahat ng nais po ng kaligtasan, nais ng kapatawaran, sana maniwala po tayo sa mensahe na ito. Wala po tayong ipinagmalaki, hindi po relihiyon ang ating pinapangaral. Ang pinapangaral po natin ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan na nagbigay sa atin ng pag-asa tungo ng kaligtasan na ito. Kahit anong relihiyon natin, basta atin lang pong sundin ang direksyon ng Biblia, sapagkat wala na po tayong dapat ipagmalaki kundi ayon na po sa nakasulat, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians in chapter 4 in verse 6. Kapatid,
Ayon po sa mabasa natin, ito po ay pinatunayan ni Apostol Pablo para wag tayong lalabas sa nakasulat, para wala pong magmalaki sa kanyang karunungan. Nabito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Mga kapatid, ginagamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apollos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihan, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya, huwag ninyong ipagmalaki ang isa't isa at sabihin mas mabuti siya kaysa iba. Ibig sabihin, kung ano nakasulat lang po, na kung mayroon mang nangaral ngayon na wala na po sa Biblia, so huwag tayong basta-basta maniwala at tatanggap ka agad. Dahil nga, ito lang pong dahilan bakit maligaw tayo, sapagkat ang dyablo din ay nangaral. Ginagamit ang bulaan propeta, ginagamit ang mga apostol, bulaan apostol at mga bulaan pastor. Ito mga pati pinagbilin po ng Panginoon sa Mateo City 15:16. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta lalapit sa inyo parang nakadamit ng tupa. Parang nakadamit ng tupa. Pero sila pala ay lubo na maninila sa kanilang kalooban. So yan po, bulaang propeta nakadamit ng parang tupa. Akala natin ang Biblia po ang dala at nangaral sila, pero bulaang propeta na pala. Number 16, ang sabi ng Panginoon, at makilala niyo sila sa kanilang mga gawa. So paano makilala ang bulaang propeta? Sa kanilang mga gawa. So madaling makilala po. Kapag pinagawa tayo na wala sa Biblia, so alam na po natin na bulaang propeta po yan, sapagkat ang Diyos po nagpapatunay ng kanyang salita. So kailan may basihan sa Biblia? Kaya sinabi sa Pablo, para malaki, huwag higitan ang nakasulat. So ibig sabihin, huwag higitan ang nakasulat, nandito na po sa Biblia po. Pero kung mayroon pong pumarito, kung pumunta sa atin na mangaral magandang balita, ng iba po sa mga pinapangaral na apostolis, so huwag tayong tatanggap. Sapagkat mag-isumpa po tayo, kasi kung sinumpa sila na nangaral po na iba sa apostol, so pati po ang naniniwala at tumatanggap ng aral nila na wala sa mga apostol. At tandaan po natin na ang pinapangaral po nila, Jesus pa rin. Kaya lang, ang Jesus na pinapangaral, may kaibahan po sa mga apostol. So may kaibahan sa mga apostol, ang ibig sabihin, mga kapatid, may kaibahan sa mga apostol dahil ang Jesus po na ipinapangaral ng mga apostol, siya ay anak ng Diyos, naging tao, at siya ang Diyos Ama na makapangyarihan na gumagawa ng lahat ng bagay na ating nakikita. Ganyan po. So kung may mangaral po na iba sa mga aral ng mga apostol, huwag na po tayong maniwala. Kasi maging sumpa po tayo. Diba? Kasi ang sabi sa Pablo sa Galatias 1:7, ganito po, mayroon po mga tao na gumugulo po sa atin. Ginugulo po atin pananampalataya. Ang sabi sa Pablo, Galatia in chapter 1 verse 7, ang totoo, walang ibang magandang balita, sinabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Nanggugulo po. So, ibig sabihin, alam mo na sana ang katotohanan, alam mo na pala na ito ang kapatawaran ang pangalan ni Kristo sa pamitan ng bautismo, pero ayaw silang sang-ayon at guguluhin lang ang iyong pananampalataya. So, palataya ka na sana at gusto mong pabautismo na sana, pero guguluhin ka pa rin ng dyablo para po na hindi matuloy ang magandang plano ng Panginoon. Kasi ang dyablo po, harang po yan palagi sa daan ng Panginoon. Si Apostol Pablo nagpapatunay sa 1 Thessalonians chapter 2:18 na maraming beses po siya dadalaw sa mga taga Thessalonica, pero hinahadlangan sila ni Satanas. So yun po ang dyablo. Ang trabaho ng dyablo ay yun talaga,
hadlangan po ang plano ng Diyos. Noon pa man, si Adan si Eva ginawa po ng Panginoon, pinagbilinan po siya na yung puno ng kahoy na yon na huwag silang pipitas ng bunga, dahil kung pipitas sila ng bunga na yon, mamamatay sila. So, ginawa pa lang tao, walang kamatayan. Kaya lang, namatay tayo dahil po sa ginawa ng dyablo. Yun pong dahilan, isinugo ang kaisa-isang anak ng Diyos, ating Panginoong Kristo, upang lupigin ang kapangyarihan ng dyablo na siyang kamatayan. Hebrews chapter 2 verse 14, na ang tinutukoy na anak ng Diyos ay may dugo at laman. So tayo po ito, tinutukoy ng Diyos, may dugo at laman. At si Kristo din, nandito sa libutan, sumitan ng dugo at laman. At siya ay naparito upang ipako siya sa krus at sumigit ang kanyang kamatayan, nupigin niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang kamatayan. So yun pong dahilan bakit isinugo po ang anak ng Diyos, hindi mabawi ni numan gawa ng tao ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ang anak ng Diyos isinugo na po para lupigin ang kapangyarihan ng dyablo na siyang kamatayan. So yan mga kapatid, ang purpose na isinugo po ang anak ng Diyos dito sa libutan. Pero maraming naggugulo na mga tao nagtuturo na binabaluktot ang magandang balita tungkol kay Kristo. So yan mga kapatid ang dahilan bakit araw-araw pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pagkataon kahit sa mga video na ito, itong mga live na ginawa natin dito po sa YouTube channel, sa Facebook, upang namalaman natin ang galaw ng dyablo. Dahil ang dyablo may bulaan apostol. So itong bulaan apostol, paano makilala? Nangaral po ng ibang Hesus. So yun po tinatawag na bulaan apostol dahil po Hesus pa rin ang pinapangaral tulad ng Hesus na pinapangaral ng mga apostol. Kaya lang, bakit tinawag sila bulaan apostol? Dahil ang pupaliwanag, ang pupapahayag nila kay atin ni Kristo may kaibahan sa mga apostol. Pero Hesus pa rin. Ayon po sa 2 Corinthians in chapter 11 in verse 4, mga kapatid. Yan po ang sinabi ni Pablo dito po sa 2 Corinthians 11 verse 4. Sapagkat madali kayong napaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Hesus kaysa aming ipinapangaral sa inyo. Ito mga kapatid, na ito po madali tayong maniwala sa pag-akala natin Hesus. Yun po ang pantagip ng dyablo. Kaya nga ang sabi po ni Kristo, mag-ingat kayo sa bulaang propeta na lalapit sa inyo na kadamit ng tupa. Akala natin sugo ito ni Kristo. Biblia po ginagamit. Hesus pa rin ang ginagamit. Kaya lang, ang tawag ni Pablo dito, ang kanilang espiritu iba. No? At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu. At ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa inyong tinanggap sa amin. Magandang balita nga ang akala natin sapagkat Biblia po ang ginagamit. Kaya lang, ang aral nila iba sa mga apostol. Yun po. Magandang balita pa rin sapagkat Biblia nga, magandang balita nasa Biblia po. So akala natin Hesus ginagamit, magandang balita sapagkat galing sa Biblia, pero ang aral, sa aral po tayo mga kapatid. Hindi po sa karunungan natin. Ang aral ating dapat unawain para po na malaman natin kung itong nangaral sa atin bulaan propeta, bulaan apostol. Ang sinabi sa Pablo dito sa 13, ito ang kanyang sinasabi, itong mga tao na ito tinatawag na huwad na mga apostol. Pakinggan natin. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manilinlang at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo.
So nagpapanggap lang, no? Nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Pero Jesus pa rin ang pinapangaral. Kaya lang, kung ibis natin sa aral ng apostol, kung sinabi ng apostol si Jesus Kristo anak ng Diyos, naging tao, siya ang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. So, ayaw na maniwala kasi iba pong uri na espiritu na sa kanila. Yun pong espiritu ng kasinungalingan. Jesus pinapangaral, pero ito po'y pangtakip lang. No? Pangtakip lang ng kanilang pagkabulaan apostol, bulaan propeta, bulaan mga pastor. Kasi ito sa 15, nabatid, kaya din, hindi rin magtataka na ang kanyang mga alagad na magkukunwari mga alagad ng katwiran, pero darating ng araw, paparusahan sila ang lahat ng kanilang ginagawa. Kasi sa verse 14, 2 Corinthians 11:14, at hindi naman yan kapagtataka dahil maging si Satanas ay magkukunwaring anghel ng Diyos nagbibigay liwanag. Si Satanas daw magkukunwari anghel ng Diyos nagbibigay liwanag. Kasi Biblia talaga, kahit saan kang relihiyon, saan kang bansa, ang Biblia po ang basihan. Kapag ginagamit ito ng tao, makinig ka talaga. Sapagat ang Biblia, salita po ito ng Diyos. Sabay, nandito naman ang salita ng Diablo, pero alam natin salita ng Diablo, kasinungalingan po. Tulad na sinabi sa Genesis 3, versikulo 4, na sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. Pero ang sabi ng Panginoon sa Genesis 2:17, na kapag kumain kayo sa bunga ng punong kahoy na yan, mamatay kayo. So, ang Genesis 3:4, salita po ng Diablo yan. No? Salita po ng Diablo yan. Ang sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. So, nakasulat ang salita ng Diablo, nakasulat ang salita ng Panginoon. At alam natin ang salita ng Diablo, salita ng Panginoon. Kaya hindi po tayo maligaw. Hindi po tayo basta-basta malinlan ng sanlibutan. Kaya, ang kapatawaran ng kasalanan, wala sa relihiyon, wala sa bansag nating pastor, pari, tagapagturo, may pananampalataya Kristiyano. Ang ating kapatawaran nasa pagtanggap ng pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Yan mga kapatid ang totoo. Ngayon, kung sabihin natin na may alam tayo ng Biblia, so dapat saliksikin natin, basahin, walang isa na kulangan ng kanyang kasama. Sapagat ang dagdag babas na aral, may pananagutan po yan sa Panginoon. Pahayag chapter 22, verse 18 to 19. Binabalaan ko ang nagbabasa sa hula ng propesya sa aklat na ito. Kung sino ang magdagdag, ay dagdagan ang salot na nakasulat dito sa Biblia. At sino magbawas, alisin na ang kanyang bahagi doon sa langit. Isang ka magpunta kung dagdag bawas ang aral. Kaya ang ating pinapangaral, inuunawa po natin ito. Hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan, dahil may parusa po ang dagdag bawas na aral. Nais naman natin kaligtasan. So sayang naman mga kapatid, dahil natin ng kaligtasan, kapamakan pala ating kantungan. Nung kung tanggapin natin ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, mapatawad ating kasalanan. Kahit anong relihiyon mo, basta bautismado ka lang sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kasi mangyari lang po ang bautismo kung magkaroon tayong pananampalataya. Pero habang wala tayong pananampalataya, hindi po tayo tatanggap ng bautismo ng pangalan ng Panginoon Kristo. Pero kung manampalataya na po tayo sa aral ng mga apostol, galing po sa Panginoon, sumaganap ang bautismo. Ako mga kapatid, 30 years na po ako nabautismuhan dahil po na nagkaroon ako ng panampalataya sa aral na galing sa Biblia. At sumampalataya po ako, so ginawa ko ang bautismo. Tama ang Biblia. Sa panahon ng mga apostolis, lahat ng sumampalataya ng aral nila ay nabautismuhan talaga. Hindi ka maging iglesia ng Diyos kung mananampalataya. Hindi ka tunay mananampalataya kung wala kang bautismo. Kasi ang totoong Kristiyano tinawag sa Biblia, bautismado po sila ng mga apostol. Mga kapatid, si Felipe po nangaral doon sa Samaria, doon po sa Gawa, Kabanata 8, talata 12, na sumampalataya po ang mga taga Samaria, babae lalaki nagpabautismo. Sumampalataya na po sila.
na isang bating habang nakasakay sa karusa, pinapangaral ni Felipe ang bautismo sa Gawa din chapter 8 and verse 36 up to 38, na nakadaan na po ang bating sa tubig. Sabi niya, may tubig na dito, mayroon pa bang hadlang upang hindi ako mabautismuhan? So ang pinapangaral ni Felipe pala bautismo, kasi ang sabi ng bating, may tubig na dito, sino pa bang hadlang upang hindi ako mabautismuhan? So ang pinapangaral ni Felipe bautismo. So ang sabi ni Felipe, maari kung sumampalataya ka kang Jesucristo. Ang sabi ng bating sa 37, oo, sumampalataya po ako na si Kristo ay anak ng Diyos. So nangyari ang bautismo. So hindi pwede mangyari ang bautismo kung walang panampalataya ang tao. Pero kung sumampalataya ka na ng aral ng mga apostol na binigay ng Panginoon, maganap ang bautismo. Ako, i-prove ko yan sa akin sarili. Is almost 30 years na po ako nabautismuhan hanggang ngayon, at dumaan na po ang mga taon, ay patuloy kong pinapangaral ang bautismo na ito dahil tinanggap ko po ito sa kusang loob sa aking panampalataya ayon sa habag ng Diyos. Kasi panampalataya natin, bigay lang ito ng Diyos. Kaya huwag sayangin, nakinig tayo na hintay magkaroon ng panampalataya, sapagkat masalungat po ang Roma 10:17. Kasi ang Roma 10:17, magkaroon ng taong panampalataya kung mapakinggan niya ang aral. So, magkaroon ng panampalataya lang kung mapakinggan natin ang aral tungkol kay Kristo. So, napakaliwanag po. Sa bawat araw, lulubin ng Diyos, gumawa tayo ng mga video, o lulubin ng Diyos makapag-live tayo sa mga oras na mayroon tayong time, kahit minuto lang. Mahalaga na po yan, basta maparating lang natin ang mensahe ng Diyos. Yun po mga kapatid ang dapat natin gawin, na huwag na tayong mag-iba. Kung anong aral ng mga apostol, doon lang tayo. 2 Corinthians 13 verse 8, wala kaming magawa kundi panig sa katotohanan. So ang katotohanan na ang kapatawaran nasa bautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Wala sa bansang pastor, bansang pari, palataya Christian kung tagapagturo, kasi maraming tagapagturo ngayon walang bautismo sa pangalan ni Jesus. Maraming nagkiklaim na Christian daw sila, wala pa rin bautismo sa pangalan ni Jesus. Maraming nagkiklaim na sila ay may nampalataya, pero wala pa silang bautismo sa pangalan ni Jesus. Maraming pari din ngayon na hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Tagapagturo o mga pastor, maraming pastor na wala pa silang bautismo sa pangalan ni Jesus. So yun po ang dahilan hanggang sa mga araw na ito, hindi pa ang Panginoon mga kapatid bumabalik, dahil mahal tayo ng Diyos. At ayaw ng Panginoon na masayang lang po ang panahon na binigyan niya sa atin. So dapat tayo po ay manampalataya kung anong aral ng mga apostol ay gawin natin, dahil po ito po ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Yan po ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakadagdag ito sa ating kalaman, itong salita ng Diyos na ating pinapangaral. Naway ipagkaloob ng Diyos, buksan ang puso natin at isipan para patanggapin natin ang katotohanan na hanggang ngayon, mayroon na ba tayong bautismo o wala pa? So kung wala pa, magpabautismo tayo. Kung bautismado na tayo sa pangalan ni Jesus, magpatuloy lang tayo hanggang sa pagparito ng Panginoon para hindi mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po ulit sa mga viewers natin, listeners, dito sa YouTube sa Facebook. Ito po yung lingkod ni Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with us by Jesus Christ. Amen.